Ikalawang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya, hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus, at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko, 'Pinatawad na ang iyong mga kasalanan,' o 'Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad'? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi." Tumayo nga ang paralitiko. Agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lang kami nakakita ng ganito." Tinawag ni Jesus si Levi. Muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang maniningil ng buwis na si Levi na anak ni Alphaeus. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. May mga pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, "Bakit kumakain siyang kasama ng mga taong iyan?" Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito, "Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Nang minsang nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo at ang mga pariseyo, lumapit ang ilang mga tao kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan at ang mga pariseyo, pero ang mga tagasunod niyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, dahil uurong ang bagong tela kapag nilabhan, at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at pareho itong hindi na mapapakinabangan. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat." Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan sina Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga pariseyo, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari.
Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos, at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga."